na ako sa kung ano man yung maririnig ko ngayong gabi. And I know for sure, isa to sa magiging reason baka hindi ka makatulog ng maayos mamaya. Kaya pakinggan mo at wag mong palalagpasin kung ano man yung maririnig mo ngayong gabi because for sure, sobrang may excite ka, sobrang matutuwa ka sa kung ano man yung madi-discuss, kung ano man yung maririnig mo sa i-discuss ngayon ng ating speaker. Okay, but before that, let me introduce myself. I am John Cardi Guzman and I will be your host for tonight. But first of all, I would like to acknowledge and appreciate all the efforts of our partners and affiliate na nandito ngayong gabi because I know for sure, di ba, you are blessed, di ba? You are lucky because nandito ka ngayong gabi. Di ba? Nandito ka kasi isa ka sa mga makaka-witness, isa ka sa makakarinig sa good news and updates ng ating director ngayong gabi dito sa community natin. So just keep on sending the link everyone para mas maraming partners and affiliate yung makarinig, di ba? Yung maka-witness ng gantong klaseng event, gantong klaseng General Assembly. But before we start, konting house rules lang dito sa ating participants ngayong gabi. So sa mga naka-turn off, yung camera po natin, kindly turn on, diba? Para at least makita natin yung mga nagagandahan at nagpupugian yung mga mukha. Ayan, so kindly open your camera and of course, diba, sa mga may gagawin, sa mga may kakausapin or may gagawin dyan, kindly drop everything, di ba? Just sit back, relax, and enjoyin mo yung maririnig mo ngayong gabi because definitely, di ba? Isa ka sa matutuwa, isa ka sa kikiligin, di ba? Sa mga maririnig mo ngayong gabi. And of course, sa mga may gagawin, sa mga kumakain, set aside po muna natin yan para marinig po natin ng maayos because I'm a little bit concerned sa kung ano man, di ba, na baka hindi mo marinig kung ano man yung ipapaliwanag ngayon ng ating managing director. Okay? And sa mga nakahiga po, di ba, pasuyo lang po na upo po ng maayos to show respect, di ba, to show support sa ating speaker ngayong gabi. And of course, hindi ko napapatagalin, bibigyan ko kayo ng konting idea sa kung ano ba yung maririnig natin ngayong gabi because definitely isa to sa makakatulong sa atin para mas kumita ng malaki. Diba? Pakitype nga dyan ng I am ready. Kung ready ka na sa malaking blessing ngayon, this 2024, pakitype ng I am ready. Ayan, so pakitype ng I am ready. Kung ready ka na, kumita ng malaki this 2024. Because itong good news, updates and business company updates dito sa community natin, for sure matutuwa at matutuwa ka talaga. Okay? So again, hindi ko na papatagalin pa. Diba? Let us all welcome, diba? Let us all welcome our managing director, our isa sa mga respected person dito sa community natin, isa sa mga tinitingala ng mga business person dito sa community natin. Let us all welcome our managing director, the Beacon of Hope, Director Jason Solinap. Magagawa ko rin, balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol, mala Michael Jordan no ma-score. Kilalang magaling, pagdating sa ring, balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol, kaya yung tiyaga ko tina-times 4. Rat-rat lagi parang rifle. Yes! Grabe, no? So, Flow G fans, magingay. Okay, may reason bakit tayo nag-play ng Flow G ngayon, no? Okay, so magandang gabi, good evening MBS community and sa ating mga associate, magandang gabi and welcome to our General Assembly. Okay? Yan. So para sa mga bago dito, mga bagong partners natin, we are conducting this General Assembly usually every month talaga yan para maglabas ng mga innovation. Kasi alam naman natin, in order for the business to grow, kailangan merong momentum eh. Kailangan there's a constant innovation. Diba? Kailangan ay nag-a-adapt, nag-a-adjust at nag-i-innovate. Kailangan nag-i-improve. Diba? Dahil kapag ang isang business ay nag-remain the same, diba? Naging, kumbaga nakampante na lang siya, naging constant, talagang na-stuck na siya or naging stagnant, of course, syempre mawawala din yung growth ng business and kasama na doon nasasabay yung income or yung results. That's why we are doing this every month, yung ating General Assembly.
Okay, and may mga i-announce tayo na mga new innovations na gagawin starting na ngayong buwan. Yan. So of course, part of the innovation is to cater and resolve certain issues and problems na na-experience ng community natin. Okay, so ibig sabihin, ang goal, kaya tayo nag-innovate is para solusyonan ang mga problema, padaliin yung mga mahirap, di ba? Pagaanin yung mga mabigat. No, yan ang focus ng ating innovation. Okay, so siguro bago tayo mag-start talaga, sino yung mga naka-attend last time ng Untold Story ko? Grabe, no? Ang dami nag-tag sa FB eh. Parang yung notif ko puro tag eh. Okay, no? So ako na-excite na rin ako na mapakinggan din yung story ng lahat na nandito. So kaya talaga I really do appreciate of course yung constant support and yung constant na trust nyo with our community, no? Being with us. No, sinasabayan kami sa journey na to talaga. And gaya nga yan dahil nga isa sa mga layunin natin sa MBS community and kami ng together with our fellow managing director na Sir Alex is of course na matulungan din ang buong community na ma-reach yung peak ng financial breakthrough din nila. So hindi lang mag-grow yung character pero financially mag-grow din yung wallet, no, yung bulsa mag-grow din, 'di ba? So sabay na gagawin 'yan. Okay, so now our updates for February 2024. Sige, simulan na natin. So ang update po natin ngayong February dahil nga ayan. So we are starting, we started the month na talagang lahat ay inspired, no? Lahat ay motivated, lahat ay talagang gigil, 'di ba? Lahat ay aligned, no? Because of what they hear from the inspiring story na diniscuss ko nung last Saturday. 'Di ba? So ngayon, sinimulan natin ang tamang February. So syempre dudugtungan natin pa 'yan, 'di ba? So now this month February in our General Assembly, isa sa mga topic na pag-uusapan natin, okay, save the date. Okay, let us save the date February 10. Okay, February 10. Okay, ano bang meron? Ano bang meron sa February 10? Okay, bakit ba ang intro music ko ay si Flo G? Ano bang meron sa February 10? If you want to know kung ano meron sa February 10, sa mga nandito, especially sa mga bago, meron po tayong company events na ginagawa. Okay, may mga company events po tayong ginagawa. Usually every mid-year, okay, bago tayo magkaroon ng anniversary, there's a mid-year anniversary yung company natin. So on February 10, ano bang mangyayari? Let us watch this video. Hello! Gusto mo ba na maging instant milyonaryo? Umaten ka lang sa ating SE, GE, and Top 20 recognition on February 10, 2024 dyan sa Mall of Asia Arena. Bumili ka lang ng extra ticket worth 200 pesos at magkakaroon ka ng chance manalo ng 1 million pesos cash! So ano pang hinihintay mo? Bili na! Okay, so on February 10 ay meron po tayong SE Silver and Gold Executive Recognition. So aawardan po yung mga bagong Silver Executive, Gold Executive, and also the top 20 of the company. So apart from that, meron din tayong syempre may mga events pa other than recognition and awarding. There will be some exciting updates na ilalabas po ang ating presidente, no, na si Doc Ed Cabantog. There are some new innovations from the company, exciting news from the company na sigurado naman ako na talagang ma-excite at matutuwa ang lahat, di ba? Ito yung pinaka-inaabangan namin lagi eh. Kasi ito yung time na ina-announce ng management yung mga bagong pasabog ng business natin. Also, featuring with the ticket price of 450 pesos, kasama ni t-shirt, and para ka na rin nag-concert because our guest artist is Janine Berdin and Flo G.
Yun, no? So, para ka na ring nag-concert. 2-in-1 na ito. 'Di ba? Kung may mga fan diyan ni Flo G, no? Actually, totoo lang, among the rappers, isa talaga si Flo G sa talagang hinahangaan ko dahil very humble and nanggaling talaga siya kung paano siya nagsikap talaga sa buhay, paano siya makapasok. Na hindi naman siya napapansin dati and mahirap, nagaling sa hirap na pamilya, 'di ba? But look at him right now, no? Very successful sa life. And now he's ready to inspire us with his music sa February 10, no? So paki-message na ang inyong mga mentors, reserve the tickets kasi believe me, babaha talaga yung a-attend. Di ko alam kung sino yung a-attendan. Yung company event ba o si Flo G, di ko alam. 'Di ba? So paki-reserve na, paki-message your sponsor, your mentors, then attend tayo niyan. And who knows, 'di ba? This is also a chance to earn to earn that 1 million, to win the 1 million cash. 'Di ba? Grabe, may parapol 1 million. Alam niyo, first time to, no? Sa tagal ko na nag-i-event sa company, first time ginawa ng company to. Oo, na nagpa-raffle ng 1 million. Kaya, kaya sisiguraduhin ko na nandun talaga tayo. 'Di ba? Sigurado ko nandun talaga ako, 'di ba? Claim ko na 'yan. Nabunot ako, no? 'Di ba? So, kaya maganda ako makapunta tayo, and of course, kung you are near Manila, maganda kung makasama ka talaga dito dahil syempre ito ay business mo. So hindi ka pwedeng mawala sa mga ganitong klaseng events because you have to know kung ano yung nangyayaring progress with the business. Kumbaga parang ganito eh. You are now a franchise owner. May-ari ka ng isang business. Hindi pwede na kapag nagkaroon ng meeting ang board of directors, wala ka. Hindi pwede na hindi mo alam kung anong nangyayari sa business mo. Di rin pwede na wala kang idea kung ano na bang as much as possible nandun ka sa meeting, 'di ba? Nandun ka sa management meeting. So nandun ka sa event ng company, 'di ba? Para ma-aware tayo kung ano ba yung nangyayari o mangyayari in the next coming months sa ating business. Ako, nakaka-excite, hindi ko na lang muna sasabihin. Pero very exciting. Yayaman, no? Dagdag kita na naman 'to, dagdag income na naman. Okay? Ayan. So that is on February 10. Okay? Paki-message na po because we have limited tickets lang. Ang bilis hong maubos. Nung malaman na yung guest artist si Flo G, ang bilis maubos ng ticket. Okay? Yan. No? Next, update natin for February. Ito, recently kasi we're so busy dahil na rin sa upcoming collaborations po na gagawin natin. So maraming mga discussions and meetings kami kinonduct, no? So we have an upcoming collaboration. Of course, no? Syempre mas maganda talaga kung there is strength in numbers, no? Kumbaga MBS community, we will collaborate with other communities, 'di ba? So magko-collaborate tayo, 'di ba? To move as one, unify these communities to move as one, to act as one. Okay? Kasi mas magiging malaki ang advantage at mas magiging malaki ang tulong kapag mas marami ang nagsama-sama. Okay? So mas maraming utak, no? Mas maraming ideas, mas maraming speakers, mas maraming trainings, mas maraming skills na matututunan na hindi lang galing sa amin, hindi lang galing sa mentors, pero sa iba't iba pa po na mga magagaling. So actually, nakaka-excite to because last time, nung umattend ka ng Untold Story, kung naaalala nyo, yung mentor na nag-remind sa aking magpatuloy ng magpatuloy ng magpatuloy. Ilang beses ako na pinush na tumuloy hanggang mag-Millionaires Club ako. Nakakatuwa po because ngayon po, okay, ngayon ang pagbabalik niya dito sa business natin. Sa totoo lang, this mentor ko na to talagang sobrang yaman na nito. Pero nakakatuwa dahil nagbigay pa rin siya ng time para pumasok ulit, para bumalik sa business natin na to. Okay, kasi ang layunin niya kaya siya bumalik sa business is actually makaturo, okay? Ibang level of knowledge naman to kasi ito talaga masasabi natin na matuturuan tayo pagdating sa financial, no? Ikaw yung tipong tao na gusto mo talagang yumaman, he is the right person also na magtuturo sa iyo kasi itong tao na to talagang galing talaga sila. Nag-start din siya dito sa business natin and nakuha niya yung malaking peak ng career niya
nagkaroon ng financial breakthrough. Recently, he just bought his brand new BMW Z4. Ayan, so talagang marami tayong matututunan sa mentor ko na to. Ibig sabihin kung ano ako ngayon, 'di ba? Kung magaling na ako, mas magaling syempre yung nagturo sa akin. Magaling yung mentor ko. Okay, kasi siya yung nag-create sa amin. 'Di ba? And finally, mamimit nyo na 'yan, no? For how many years? Ngayon, finally, mamimit nyo na 'yan. Hindi lang mamimit, makakasama pa natin siya, no? Sa mga business activities, makakasama natin siya sa mga event, no? Makakasama natin siya sa mga mentoring. So hindi na lang ako ang naturuan, pero pati kayo ay tuturuan din ng tao na to. Talagang magaling, sobrang galing talaga ng tao na ito, ng mentor ko naman na yan. Okay, so that is our upcoming collaboration. So abangan po ninyo itong mangyayaring collaboration because we will have more events, no? More events. Okay? Na more, of course, more training, of course, more speakers, more knowledge, more ideas, and mas magiging maganda to kasi nga dahil nga mas malaki ang community, then malaki ang impact na matutulong nito sa business na ating lahat. Okay? Yan. So abangan ang ating upcoming na collaboration. Okay? Basta di ko na sasabihin kung gaano basta sobrang alam mo nakakatuwa sa mga ganito. Hindi kasi araw-araw may mga mayayaman ay talagang tuturuan kayo eh. Bibigyan kayo ng oras na turuan. Na i-guide kayo, turuan kayo. 'Di ba? Hindi mo basta-basta masa-set ng meeting si Ayala, 'di ba si Zobel Ayala o kaya yung yung may-ari ng San Miguel Corporation, 'di ba? Yung C family, yung ito mga mayayaman sa Pilipinas, Andrew Tan, Enrique Razon, 'di ba? Hindi mo nakakausap 'yan. Hindi pwedeng magpa-meeting ka sa kanila, Zoom tayo, 'di ba? Pero this time, 'di ba, magkakaroon tayo ng opportunity and chance para marinig mismo manggaling sa kanya at turuan mismo ng tao na 'to, 'di ba? Na talagang siya yung magiging susi para doon sa abundance at saka sa financial breakthrough or pagyaman talaga. Dahil siya mismo ay produkto ng teachings and wisdoms about wealth. Okay? Ayan. So now, we're going now to our innovations. Okay, so ano ba yung mga upcoming innovations po natin? Of course, no, lahat naman ng innovations nagsimula yan with problems. Okay, problems that lead us to innovations. Okay, so kaya nga alam mo sa business natin na to, dapat may problema. While a lot of people ay iniiwasan ng problema, ayaw ng problema, tinatakasan ng problema, yun dun ka mali. No, ang problems is what you need for the development and innovation and improvement of your business. 'Di ba? Most people when they have problems in the business, sila ay tumitigil, sila ay nagki-quit, 'di ba? Sila ay nagse-stop na, no? But the only way para malaman natin what to improve and what to develop is through challenges and through problems. So if your business has a problem, it means you got an opportunity para ma-develop yung business mo. Now, these innovations came from what problems? Okay, so ito na, isa-isahin natin yung mga innovation natin. Number one na isang challenge or situation or concern ng business natin ay yung tinatawag natin na prospecting. Okay, prospecting. Yan, no? So is lalo na sa mga affiliates or sa mga partners. So most affiliates or most partners, they have this struggle, no, when it comes to attraction marketing. Okay, attraction marketing, ito yung mga posting, getting the attention, no? Yung pagpo-post sa social media, pagpo-post sa TikTok, pagpo-post sa Facebook. Okay, so bakit natin ginagawa yan? To attract attention, to attract clients, to attract our market. Okay, kasi may dalawang approach yan eh. Pwedeng yung unang approach, ikaw yung mismong mag-message sa tao, ikaw yung mismong lumapit sa tao, or yung pangalawa is you will use attraction marketing para tao yung lalapit sa'yo. Okay, you will get their attention at sila mismo yung lalapit sa'yo. So isa yan sa mga challenge, no, na yung prospecting talaga. Now, we have come up with a solution. Okay, so isa sa mga solution, actually may solution dito
Meron tayong mga prospecting training, di ba? Meron din tayong mga script na pino-provide in answering objections or concern. Meron na tayo nun. May training din. Okay, may mga training tayo for prospecting, di ba? So dinadagdagan pa po natin yung solusyon na ibibigay. Okay, na gagawin ng community natin. So what is the solution? Okay? So the solution is number one, we call automation. So ano yung automation? Okay, so automation. Okay. So napag-isipan namin instead of creating a digital product, okay, yung instead of yung magbenta pa ng digital product kasi 'di ba before separate pa 'yon. Yung magbabayad ka ng digital product, 'di ba? So ngayon in this automation, kami na po, okay? Kami na po ang responsible for the Facebook post story and mga TikTok post na 'yan. So ibig sabihin kami na po yung gagawa ng content ng mga ipopost po ninyo sa Facebook and sa TikTok. So the only thing you will do is to post it. Okay? So hindi ka na mag-iisip kung ano ipopost mo. Kami nang mag-iisip, kami nang gagawa ng posting mo for the whole month. Okay? Kasi iba hindi na alam paano magiging creative eh. 'Di ba? Paano ba maging creative? Okay, so ngayon ipapakita muna namin sa inyo para magkaroon ka ng idea and para doon lumabas yung creativity mo. Okay? So ibig sabihin kami na po, sa amin na po manggagaling yung mga ipopost mo ninyo sa Facebook, sa story at saka sa TikTok post na yan. Now, this benefit is exclusive for MBS enrollees. So before kasi nasa digital product siya na binibenta yan, digital product. Tapos makukuha mo yung ganong benefit. Ngayon, tinanggal na po namin yon. Wala na po yung digital product. Pinasok na lang po namin. Sinama na namin. So mas lalo pa namin dinagdagan pa yung benefits, features kapag ikaw ay nasa MBS Academy. Enrollees ka. Okay? So ibig sabihin, lahat ng mga nasa enrollees ng MBS Academy will receive this benefit of automation. Kasi syempre, gusto din namin talaga yung tulungan, yung mga taong committed talaga. Yung mga tao na willing na, yung nagsasacrifice at naintindihan nila yung concept of reinvesting. 'Di ba? Kasi pwede naman ngayon, itong tao na to, ikaw yung mag-post para sa kanya, ikaw yung gumawa ng caption para sa kanya, ikaw yung mag-isip, magpakahirap gumawa ng post para ipopost na lang niya. Na dapat talaga, yun naman ay trabaho niya eh. Kasi hindi na nga siya magko-convince, hindi na nga siya magbebenta, hindi na nga siya magpapaliwanag eh. Tapos pati ba naman yun? 'Di ba? Pati yun ba eh, 'di ba? Lahat na, ano na lang gagawin niya? Maghihintay na lang ng komisyon. Maghihintay na lang ng kita, 'di ba? So, sometimes talagang nata-take for granted, nata-take advantage kasi tinulungan mo tapos nag-quit din pala. 'Di ba? Tinulungan mo, nag-quit din, hindi rin pala seryoso. That's why ibinigay namin yung ganitong privilege sa mga seryoso. Okay? So yung mga taong seryoso na yan, sila yung mga taong nasa MBS Academy. Sila yung mga nag-enroll talaga. Kasi nga, tumaya sila. No? Tumaya sila doon, nag-reinvest sila sa business nila, and they really wanted to learn, and they learn the business, and of course, gustong-gusto talaga nila na magkaroon ng development yung business nila. Okay? Ayan. Okay, so this is for the enrollees. Okay, so ngayon, regarding that, pag-uusapan po natin mamaya yung regarding this MPS enrollees na yan. Okay, so sila po. Now, for those non-enrollees, meron naman po tayong Facebook marketing training at saka TikTok marketing training. So meron din po. Okay, so dito in Facebook marketing training, actually dalawang video po yan, dalawang training yan, na tinuturuan talaga kayo ng Facebook marketing. Paano yung attraction marketing, paano yung tamang pagpo-post, tamang mga magandang pictures, sample na mga caption, tinuro naman talaga dyan. Tamad lang manood. Meron namang training, tamad lang manood. No? So this is for non-enrollees. Okay, meron din po tayo TikTok marketing training actually. Meron din. Oo, so actually kung hiningi nyo yung mga training na yan sa mentor nyo, meron po yan doon. Di mo lang pinapanood. O ba, di ba? 'Di ba? Kasi di ka seryoso eh. 'Di ba? Kaya alam mo, kaya sa totoo lang, provide na namin lahat 'yang training for free nga 'yan eh, yung mga trainings na 'yan eh. 'Di ba? Wala namang bayad talaga diyan, pero yun nga, kasi nga ang isang bagay walang bayad, eh hindi sineryoso.
'Di ba? Hindi binibigay, hindi binavalue, hindi pinapahalagahan. Pero kahit na gano'n, binigay pa rin namin sa inyo yung privilege na 'yan. Nandun na po 'yan, no? So maganda niyan, if you are enrolled to our academy, ang magandang part niyan is meron kang Facebook training, Facebook marketing training, TikTok marketing training, plus meron ka pang automation. Okay, automation. So doon, 'di ba? So kami na po, okay, yung tutulong sa inyo sa mga postings na 'yan. Sa amin na po manggagaling. Pag wala kayong post, ibig sabihin walang binigay. Ang sisihin yung mentor. 'Di ba? Pag tinanong nga, bakit wala kang post? Kasi po wala kayong binibigay. 'Di ba? Okay? So, do you think this is helpful? Malaking tulong ba 'to? Malaking bagay ba 'to? Malaking tulong ba 'to for your prospecting role? 'Di ba? So, yung posting, 'di ba? So, yung 1 month na 'yan, no? 1 month ng posting na 'yan. Of course, syempre, ang gagawin natin, we will make quality post talaga. Quality post. 'Di ba? Yung maayos talaga na posting. That's why I encourage na everyone to create a Facebook page. Maganda kung may FB page ka eh. Kasi doon mo yun na ipo-promote mo yung brand mo. 'Di ba? Para pag may mga clients ka, nandun na sa page mo. So may mga prospect ka from TikTok, i-message ka na lang doon sa page mo. Kasi kung yung mga prospect mo nasa Messenger, halo-halo. Parang chapsuy, ang gulo. Ang gulo ng Messenger. 'Di ba? So may mga kausap sa kaibigan, kausap sa kumare, 'di ba? Tapos biglang may prospect, may client. So labo-labo na. Unlike pag may Facebook page ka, andun lang lahat ng inquiries. 'Di ba? Andun lang lahat. 'Di ba? Tapos pwede ka pang magpalaki ng community. 'Di ba? Kasi sa Facebook, konti lang yung friends eh, may limit yung friends. Doon, pwede ka magpalaki ng community ng followers sa page. Ako, I really encourage din everyone to create a Facebook page talaga. Okay? Ayan. Inom muna tayo sa labas. Okay. So that is for the prospecting. Okay? Yung posting na po na gagawin. Yes, malaking tulong daw. Malaking help. Sobra. Sobra, sabi. Ayun, no? Okay, alam naman natin gaano ka-crucial talaga ang posting. 'Di ba? Kasi pang attraction marketing talaga 'yan. Okay, next. Okay, next on our list, ano pa yung isa sa mga common problem? Okay, problems also. One of the problems and concerns, situations na nangyayari in our business is number 2, the slow progress in learning. Yan, ang bagal ng progress para matuto. 'Di ba? Hindi ko sinasabing slow siya, ha? Hindi yung slow siya. I mean, the passing of message, the passing of information and knowledge ay mabagal. 'Di ba? Kaya yung development mabagal din. Kaya yung pag-create ng sales mabagal. Yung pagkakaroon ng income mabagal din. No? Kapag mabagal ang learning, mabagal din ang progress, mabagal ang results. So now, ang objective natin is of course no na to magkaroon ng rapid progress pagdating doon sa learning ng lahat na pumapasok sa community natin. So our solution for this, number 1 is we will create an MBS frequently asked question na Facebook group, no? Frequently asked question Facebook group. So mangyayari pong mechanics ganito po 'yan. Magkakaroon po kami, create tayo ng isang FB group, forum, isang group chat, okay, na doon po ilaland lahat ng mga concerns, business concerns and frequently asked questions. So para siyang customer service. Okay, so ang gagawin mo pag may na-encounter kang concern with the client at hindi mo alam yung sasagutin mo, you will take a screenshot. Okay, take a screenshot of that conversation, screenshot, or pwede mong i-share. Okay, pwede mo i-share doon, i-chat mo doon na I have a question po. Ganyan. What if ganito? So pwede ka magbagsak ng mga questions doon, concern. Walang magchichikahan doon, ha? Pang-tanong lang 'yon. Mahihirapan ako magbasa pag may nagchikahan doon. Okay, so landing lang 'yan for the concerns and mga issues or sabihin natin mga objections na you receive from the clients. So screenshot mo, i-send mo lang ngayon doon sa group chat na 'yon. Ngayon, then I will answer. Ako mismo ang sasagot sa mga concerns or questions ng mga clients ninyo.
Ako mismo. Okay, hindi mo na kukulitin yung mentor mo. Ako na. Itabi mo. Itabi mo, ako na. Ako na dyan, di ba? So, isend mo lang doon, tapos sasagutin namin yan. Sasagutin namin yan doon sa Facebook group. Okay, so sasagutin yan through video. Meron syempreng written answer, tsaka meron ding video. Kasi nakita ko sa mga tao, parang tamad magbasa eh. Dahil nga na TikTok, may mga reels tayo. Ang tao mas gustong nanonood. Mas gusto na nakikinig, nanonood. No? So that's why instead of written answers, may video tayo na sasagutin yung concern na yun. And ako mismo, yung sasagot sa concern na yan. Me together with Director Alex and other council. So doon na po namin ilalapag lahat ng sagot. Okay? So any concern, objection. Bakit namin to ginagawa? Kasi po, every time na tinuturo namin sa inyo yung sagot, at some point na nawawala rin sa isip ninyo. Ang problema kapag itinuro mo siya through voice message or chat at hindi mo na notes, hindi mo na mabalikan yung conversation. Ang layo na eh. 'Di ba? Example, tinuro sa iyo 2 months ago tapos nakalimutan mo na. So the good thing is kapag may Facebook group tayo, nandun na yung mga answer. So anytime na na-miss mo yung knowledge or nakalimutan mo, pwede mong balikan dun lang. 'Di ba? Pwede mo na siyang balikan doon mismo. Tsaka nasa search naman yun eh. Nasa search yung question tapos para lalabas na po doon. No, isa yang solusyon dito sa concern or sa problem ng business nga na yan. Okay, so may written answer tsaka meron na video answer po doon. Number 2, bakit namin ginawa to? Actually, first time. Kasi po, kapag may mga bagong associate, nakakapagod din ho magturo paulit-ulit. Kakaturo mo lang. Paano po pag tinanong ako, ano po yung digital affiliate? O, tinuruan mo yung associate mo. O, tapos kinabukasan may bago kang associate. Yun ulit yung tanong. Uulitin mo na naman yung sagot. Tama? Every time may bagong associate, uulit-ulitin mo yung sagot. Kaya ho, gumawa na kami ng FB group para ho, tag na lang. May tanong ka? O, itag kita ha. Panoorin mo yon, basahin mo yon, ando na yung sagot. Mas magiging mabilis ang learning, ang growth ng lahat. 'Di ba? Para hindi mo nakukulitin si mentor. 'Di ba? Hindi na kukulitin yung mentor, hindi mo na i-message, tapos kung matagal mag-reply, hindi ka agad masasagot, at least nandoon na. Tatag mo na lang. Yung bagong associate mo, tatag mo na lang. O, nag-message sa yung associate mo, mentor ganito, paano po sasagutin ko yung concern ng client ko, is networking ba ito? Networking po ba ito? Kaya, lalo na yan, ang dami niyan. Ulit-ulit ako dyan, nagtuturo. Okay? Doon itatag mo na lang. No? Mas mabilis, no? Tag mo na lang, ito, partner, ito, sir, gato, watch this video ni Sir Jason. Ito po yung sagot diyan. No, mabilis. No, mabilis ang learning. Pwede i-download yung video, pwede i-save yung written answer, tapos nababalikan. Ang maganda pa noon ay parang nagkaroon ka ng open notebook, 'di ba? Na nandun na lahat. No, kumbaga parang yun na yung notes. O, 'di ba? So landing, andun na lahat ng mga answers. No? So nakatago na lahat doon. So that is MBS FAQ, Facebook group. Okay ba 'yon? Nako, matrabaho to Pero okay lang, no? Okay lang. Okay, kung lahat naman ay mabiging mabilis ang growth eh. Diba? Kung lahat naman ay masisigurado natin, kasi yung mga sagot na sasabihin ninyo, most of the answer galing na sa akin eh. Diba? So, mas magiging efficient yung energy na spent with your client. So, malaking bagay, malaking tulong yan. Okay? Ayan. So, that is the FBS FAQ Facebook group. So, okay. Abangan nyo na lang po kasi magsasabihan naman kayo ng mga mentors niyo na mag-i-add kayo sa mga Facebook group na yan tsaka sa group chat na yan. Basta wala lang chismisan na. Okay. Kasi babasahin ko yun araw-araw eh. Pag may tanong, gagawa ko ng video, sasagutin ko, ipopost ko. Every time na may tanong, sasagutin ko yan doon sa FB group. Okay? Kaya mas maganda, walang unnecessary na mga ibang usapan doon, kundi questions lang talaga. Okay? Yun. No? So, magiging mabilis. Na-imagine nyo na ba? Mas magiging mabilis. No? Mabilis ng learning ng lahat. Diba? Even yung mga bago, makakasabay agad sa'yo. Okay? Kasi nandun na yung mga concern niya.
Okay? So, at least doon, hindi ko lang binibigay yung script or yung sasabihin, pero ine-explain ko din. Huwag kayong mag-alala, hindi naman 1 hour yun. Baka isabihin isang question lang 1 hour yun. Ano to, training? Huwag kayong mag-alala, hindi naman training yun, 1 hour dun. Mga short video lang yan. Parang reels lang yan. Parang ganun. Parang sa TikTok. Okay? Another solution to that challenge na na-encounter natin sa slow learning para mas bumilis ang learning din ng lahat. Ito na, yan. I will expose more myself. Okay? Kasi alam ko nagkikita lang tayo during meetings, during events, during assembly. Doon lang tayo nagkikita pag may assembly, pag may event, pag may training or whatsoever. Doon lang, di ba? This time, I will expose more myself sa inyo. Mas lalo kong didikit sa inyo. So, I will be conducting weekly assessment. Weekly. So, we will schedule a team assessment every week to cater to all your business needs. So, ang goal ko is to momentarily create business growth to the whole community. Diba? Para hindi mo nahintayin yung para syempre iba pa yung natututunan mo sa mentor mo. Iba rin syempre natututunan mo pag directly ako yung nagturo sa iyo. 'Di ba? Of course, yung mga mentors ninyo, yung sa council and yung mga mentors niyo right now, of course, they also learn from us. Kami din yung nagturo. So ibig sabihin, we are as much as possible, we will create more like them. We will create more business leaders. 'Di ba? So kaysa ang directly na turuan ko lang is yung mismong mga mentors ninyo, tapos yung mga mentors yung magtuturo sa inyo, dumiretso na ako. Diretso na ako sa inyo. Para ang goal natin makapag-create ng business, maraming business leaders. 'Di ba? Para ang transferring of knowledge mas mabilis. Okay? So mag-i-schedule po tayo niyan per team. Okay? For example, AOH Monday, Tuesday, FDE, Wednesday, NRC, Thursday. So may schedule na po tayo. So that is weekly assessment. So what I wanted to all of you ay kailangan meron tayong problema. Mahirapan tayo mag-assessment kung wala tayong problema. Okay? Kung walang problema, walang mistake, okay? Walang challenge. Anong i-assess natin? Mamaya, magtingin na lang tayo doon, magngitian lang tayo doon. Maganda kung may problema. Okay? So, may mga na-encounter kayo. So, the only way para magkaroon ka ng mistakes or problems is kapag sinusubukan mo. So, ang goal mo, kung bago ka, ang goal mo magkamali ka sa una. Okay? Kasi magkakamali ka naman talaga sa una. No? That is very important. Because in those mistakes comes growth and lessons. So mas mabilis nating makukuha yung mali. Mabilis nating makukuha yung lesson, makukuha yung tama, mabilis nating ma-apply, mabilis nating makukuha yung result. Ganun lang kasimple. Huwag mong patagalin. Okay, the more na marami kang nagagawa mistakes, the more maraming lessons, and it will lead you to more results. So iba po yung teaching dito sa community. 'Di ba? Sa labas, sa school, bawal magkamali. Pagkamali ka, bobo ka, tanga ka. Ang score mo sa exam, 2 out of 20 ang tawag sa'yo, bobo. Tinatawag ka gano'n, no? 'Di ba? Hindi man lang sabihin, congrats, na perfect mo yung dalawa. Hindi, no? So sa atin, hindi tayo nagkikreate ng ganyang environment. Wherein in this environment, in this community, we encourage everyone that mistakes and failure is part of life's journey. It's part of molding, na minomold mo yung sarili mo. It's part of being a better self. Kumbaga, diyan ka talaga huhubugin 'di ba? Pero wag mo lang dalasan. Wag mong gawing habit, ha? Baka yung pagkakamali mo gawin mong habit Okay yung magkamali ka sa isa rin, wag mo na ulit-ulitin. Okay? Do not have the same mistakes over and over again kasi iba na 'yun. Okay? Sabi nga nila, 'di ba? Na walang gamot sa katangahan. Grabe, no, ang harsh. 'Di ba? Kaya dapat after that mistake, we learn from it, we move forward, apply it so that makuha natin yung gusto natin na results. Okay, so this is weekly assessment. Okay? So mas exposure na yan, no? Exposure. Linggo-linggo na tayo magkasama. Linggo-linggo na kayo na tuturuan.
Okay? Every team po yan. So magbibigay na lang din kami ng schedule. So make sure na yung schedule na ibibigay sa inyo, you are free. Free ka dapat dyan. Okay? Hindi ko kasi kaya mag-assessment ng marami. Okay? So abangan na lang po ninyo yung schedule po na ibibigay sa inyo. So this is our solution sa slow learning progress ng lahat. So dito, mas bibilis ang learning. Number 1, meron na tayong FB group. Mabilis ang learning, mabilis matututo, at ang na-compartmentalize yung mga answers nasa isang lugar na lang. Hindi ka na maghahanap kung saan-saan, nasa isang lugar na lang, matututo ka na. Okay? And number 2, meron tayong mga weekly assessment. Ako mismo magkakandak or si Director Alex. Kami po mismo. Okay? And of course, pag nagkaroon na yung upcoming collaboration, hindi lang kami. Of course, there will be more mentors, more achievers like us na magtuturo din po sa ating lahat. And especially our grand mentor. Siya mismo yung magtuturo. No? Kung ano yung meron ako is dahil sa tao na yon. Diba? So isa yan sa magtuturo din po sa ating lahat. Okay? Next concern natin, next problem natin na na-encounter is number 3 is lower batting average. So what is batting average? Okay? Or batting rate na tinatawag. Batting rate at batting average, this is the probability and chance rate of making a sales, okay? Or closing a sales or closing a deal. Okay? So lalo sa mga bago, medyo mababa yung batting average niya kasi mga bago yan eh. Diba? So ang goal natin, pataasin natin yung batting average or yung chances of making a sale or yung production or yung pag-create mo ng income. Diba? Of course, syempre, pag may sales ka, may income ka. So kailangan pataasin natin yung chance na magkaroon ka ng sales. Pag tumaas ang chance na magkaroon ka ng sales, magkakaroon ka ng income. Okay, so yung business mo lalaki, of course, magkaka-income. Magkakaroon ka ng malaking resulta. Now, my solution for this problem na lower batting average is, eto na. Hindi ko nga alam kung paano ko pagkakasyahin to lahat eh. Pero bahala na, di ba? Ganun talaga. Kailangan paghirapan. No? So ito po yung solution natin, closing support. Pakibasa. Basahin nyo. Ititigan nyo lang ako eh. Basahin nyo. Kaya inom lang ako ng salamat. Seryoso yung mga mukha nila. Kita ko yung mga bibig gumagalaw pa eh. Okay, closing support. Ano sabi dyan? The managing director will help you in closing the deal with the quality leads. Ibig sabihin, you can refer to us your quality and professional leads to help you seal the deal. So ibig sabihin, I am opening myself. Ino-open ko yung sarili ko na mag-close ng deal. I'll take your client, I'll take your lead. If they are quality ones or professional, ako na mismo yung magko-close ng deal sa client mo. Ako na mismo. Together with the help, of course, of your mentors, no? But if these are quality leads or professional, ako na po mismo. Tutulungan ko kayo mag-close deal sa mga yan. Okay? So, as much as possible, no? As much as possible naman ay basta kakayanin ko yan. Hindi ko sabihin na I will try. Hindi, I will do my best. Di ba? Basta kukuha lang ako ng 3 tao per session. 3 lang yung maximum ko. Hindi ako pwede mag-close ng deal ng marami. Kasi the key in closing the deal is to ask questions. Dapat hindi ka kasi ikaw yung madalas nagsasalita eh. No? You're not a salesman. You are a closer. So as much as possible, may interaction. So ang kaya ko lang i-cater is 3 prospect at a time. Okay, so I have 1 hour to do that. 3 clients at a time. Basta first come first serve lang. Okay, first come first serve. Again, quality leads and professionals. Alam niya nila Ma'am Kyla. Alam niya nila Ma'am Flor. May kaagaw na kayo. May kaagaw na. Di ba? Alam nila ano yan, nila Ma'am Kyla, nila Ma'am Flor kasi ako yung nagko-close ng deal sa mga client nila. Di ba? So tutulong ko na yan, ang tulong ko na yan, bibigay ko na sa buong community. So kaysa tinuturuan ko lang yung mga mentors nyo, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Okay? So para mapag-aralan nyo. So sa ganung paraan, bibilis din yung learning mo. At the same time, tataas din yung chances of making a sale.
And tapos pag tumaas ang chance, of course, magkaka-income ka. And kapag nagka-income ka, masaya tayong lahat. Di ba? Nakakapagod lang. Actually, ngayong pangalang, binabasa ko pa lang to. Sa isip-isip ko nga, nakakapagod na to eh. Di ba? So, bear with me if there are times na hindi talaga ako nakaka-reply agad kasi talagang sobrang occupied. Sobrang occupied tayo. Lalo na, dinagdagan ko pa yung gagawin ko. Bakit? Ganun talaga. Sabi ko nga sa story ko, di ba? Kailangan paghirapan isang bagay. Kailangan may sakripisyo. Kailangan na hindi pwede na madali. Kailangan nahihirapan ka. Kasi yun yung only way para masabi na deserving ka o deserve mo. Lalo na yung goal kong gustong mangyari sa buhay, hindi na lang 1 million eh. 'Di ba? Hindi na lang 1 million. Ang goal ko, 'di ba? I got my first million nung 16, nung 19. I earned my first million after 3 years doing the business. I earned my first, 2 years. After 2 years of doing the business, I earned my first million. Ngayon, ang goal ko mag 1 million a month. Yun naman, 1 million a month. Yan ang goal. 'Di ba? So, malaki yung goal mo, malaki yung gusto mo makuha. So, kailangan malaki din yung effort na gagawin. Kailangan malaki din kailangan malaki yung action na gagawin. Kailangan mas doble ang sipag mo. Kailangan mas doble yung hard work na ilalagay mo. Okay? So, I'm always up for the challenge. Hindi ako maatras diyan. Sige, batuhan mo ko ng challenge, God. 'Di ba? Dapat nga ang mindset mo, bigyan ka na bigyan ng challenge ni God. Hayaan mong si God na yung mapagod kakabigay ng challenge sa iyo. Kasi lahat ng challenge na binibigay sa iyo ni God, lahat na o-overcome mo, lahat nalalagpasan, lahat tinatanggap mo at pinapanalo mo. Diba? Dapat ganun ang mindset natin. No? Dapat a winning mindset. Diba? Okay? So, quality at professional ha. Quality at professional. So as much as possible, yung mga professionals or quality prospect, may mga negosyante, sabihin natin, they are on the upper level management, o kaya naman ay may business sila, or investor, o kaya naman ay, alam nyo naman kung ano yung quality eh. Diba? Nasa prospect profiling naman din yan. So as much as possible, yung mga quality and professional market po tayo. Okay? So, tutulungan ko kayo dyan sa pag-close ng deal. Okay? As much as possible, I'll make myself available pagdating dyan. Okay? Next. Ano pa? Number 4. Okay? Leadership. Yan. Isa sa mga very challenging part is the divided leadership in the community. So, kung mapapansin mo, we have different teams. We have different teams under the community. Okay? Kasi dumating na rin talaga sa point na pag lumalaki ang community mo, kailangan mo rin syempre na maduduplicate para tutulong sa iyo. So, but along with that is nagkaroon din ng divided leadership. Diba? So that's why ang napag-usapan namin ng mga councils, yung mga founder dito, yung mga mentors ninyo, napag-usapan namin lahat dito in this leadership na we will carry only one. Okay, one team, one community. So big sabihin joint force, no? Ang tawag diyan is oneness leadership. Oneness leadership. So ibig sabihin, hindi na to yung may kanya-kanya pa. Kanya-kanya pa. Na yung grupo ni Sir JC, meron silang goal setting. Yung grupo ni Sir Steven, meron silang ganito. So they are divided leadership. Iba-iba yung culture, iba-iba yung system, iba-iba yung ginagawa. Iba-iba yung pattern. 'Di ba? So although these things are working, although yung mga factors na to is beneficial and very helpful, no? Pero what if gawin natin, we unify, okay? The unification ng lahat ng mentors per team to create one leadership system. Yan, one leadership na lang. Okay? So there is only one team or one community, and that is MBS organization, the Magnate Business Savants, MBS. Yan. Okay? So yun yung kikarry talaga. So oneness sa leadership. Mararamdaman nyo naman yan eh. Mafe-feel nyo yan. So once na nag-run na tayo, yung gatong oneness na leadership na yan. Okay, so we will unify together with all the mentors. We will unify, create a one leadership
system. Okay, so this is the solution na we come up with this leadership. So this is a lot of work, but bring it on. Bring it on, baby. Di ba? Bigay mo lang. Di ba? Napunta ka na nga sa life and death situation eh. Napunta na nga ako sa muntik na akong mamatay eh. Napunta na nga ako sa mga ganung part. Ito pa kaya, napaka-basic lang na mga ganitong mga situation and problems. Di ba? So, let's do this. Okay, and of course, last natin part of our innovation is the finisher event. Okay, so ano tong finisher event? We are bringing back this finisher event. So finisher event, ang layunin ng finisher nito, of course, these are the events for the business leads. Guys, let me inform everyone here that we don't call our clients as follow-ups. Okay, let's change the terminology. We don't call them as follow-up because follow-up is a method. It's not a person. It's a method. So, pag tinanong ka na, Sir Jason, meron ako 3 follow-ups. No? So, I want to know the specific. So, it's a method. So, we call them as our business leads. It's our leads. Okay, so dyan, gusto ko lang inform kayo that we call these follow-ups as leads. Okay, leads are those people who are interested in making a business, in making a sale. They are called leads. Okay, so ayusin natin yung terminologies natin. Yeah. Para naman makita ng mga tao sa labas na we are really uplifting the value of this is no ordinary networking community. Diba? It is a professional environment, okay, for the networking business. Actually, hindi ko na nga kinikerry yung yung networking eh. Kasi iba na yung system eh. Hindi na nga yung system ng networking ginagamit ko eh. Parang ginagamit ko na lang yung kumpanya. Pero what we're carrying right now is the digital affiliate marketing structure eh. And the franchise ownership business system. Yun na talaga yung pinaka-business system natin. Diba? So, ano tong finisher event? Finisher event, ito po yung sino yung mga nakapanood dito ng The Knowing tsaka The Enlightenment. This is the event for the follow-ups or we call the leads. Okay? So yan, the leads. Okay? Ito po ay event sa mga leads natin, sa mga clients, sa mga leads. Okay? So client turn to leads. Okay? Leads kasi interesado na. Okay? We call them leads kasi they're in the interested ones. So, ayan. So event po yan para sa kanila. Ngayon, ang layunin ng mga events na to, it's called finisher event. Because ang layunin ng event na to is to seal the deal, to seal the contract, to influence our leads, okay? In creating a higher percentage pagdating sa decision making. So that after attending a finisher event, mas tataas ang chance for our leads na mag-engage or bumili ng product or pumasok sa ating business. Okay, kasi ginagawa namin to dati and it's very effective talaga. Sino yung nakapanood ng The Knowing ko at saka Enlightenment? Can you comment down below yung mga nakapanood? Diba? Imagine nyo. So, talagang kung marami ang na-enlighten sa enlightenment ko at magkaroon ng daming grabing knowledge and business area dahil sa The Knowing ko, what if let us share it to our leads? Kasi usually itong mga training na to, pinapanood kasi to kapag part na. Okay, kapag yung associate pumasok na sa business. Kapag yung isang associate nagkaroon na ng payment, saka lang pinapanood. Ngayon, ibibigay natin siya, ipapanood natin siya, live event. Okay, live and relive event sa mga leads natin. Para kahit hindi pa sila pupasok sa business, pwede na lang magkaroon ng this is like their mini training, no? Mini training siya. Pero after attending these events, it will affect their decision making. Na mas lalo sila magiging interested in pursuing the business, in engaging or involving themselves sa business. Diba? So ito po 'yon, yung finisher event. And gagawa din po ako ng bago, no? Gagawa ako ng bagong event, finisher event. Ayan.
Okay, so we have the knowing, we have the enlightenment, we have the eye opener, we have the evolution. So I will create a new one. Yan. Okay, bago. Yan. Sino yung mga nakanood daw? Yan, si Me. Ayan, ang dami. Ang dami palang nakapanood. Ayan, dami pala nakapanood, no? Ayan. So yun po yung yun ang gagawin natin, no? So this is the finisher event. Para saan to? Para ho sa inyo. Para ho tulungan na kayo. 'Di ba? Kinlose deal na ng mentor. 'Di ba? Kinlose deal ko na yung client mo. Tapos pina-attend mo pa sa event na to. Wala na. Talagang mas ma-enlighten na siya. So mas magiging confident na siya talaga na pumasok sa business kasi nakita niya yung ganda. Kasi alam nyo, kaya lang naman tayo may mga clients or prospect na hesitant silang pumasok sa business. Hesitant sila. Even though they have the money or resources, pero hesitant sila because they don't have confidence. Aminin nyo, kayo rin naman eh. 'Di ba? Kayo, yung mga nandito. Siyempre, nung una, hindi ka kumpiyansado kasi unang-una, hindi mo pa alam yung negosyo eh. Hindi mo pa totally alam. Hindi ka rin confident. Pasukin siya kasi kulang pa yung knowledge mo. 'Di ba? Kaya ang bilis tumama ng fear sa iyo, ang bilis tumama ng duda sa iyo. 'Di ba? Kasi nga na konti yung knowledge mo over the business. Tsaka na hindi ka rin ganun ka-confident kasi nga kulang pa yung mga ideas mo on paano mag-work yung business sa'yo kapag ginawa mo na. Kaya alam mo, ginagawa natin, kahit na mga leads pa lang sila, itinitrain na natin, tinuturuan na natin sila. Kasi kung sasabihin natin sa mga client natin o sa mga leads natin, for example, sasabihin niya, paano ko makakabenta diyan? Kasi may mga client tayo na gusto lang nilang malaman, magkaroon ng confidence na pag pinasok nila yung business na 'to, kikita sila, 'di ba? Pero hindi kasi makakatulong kung ang sasabihin lang natin lagi sa kanila, tuturo naman po 'yan pag nag-training na. Tuturo naman po 'yan pagpasok niyo pag may training na. So mas lalong umaayaw sila. Kasi kasi for them it becomes a risk. Kasi ituturo do'n pagkapasok niya na. Ang problema, yun nga yung pumipigil sa kanya pumasok kasi nga hindi niya nga alam kung paano niya gagawin yung business or paano magwo-work sa kanya yung business eh, 'di ba? Kaya hindi siya kumpiyensado. Kaya at saka may mga wrong programming din kasi sila. So marami pa lang silang fear, marami silang doubt. Kaya ang goal natin, tulungan natin sila ma-overcome din yun so that they can come up with a wise decision making. Of course, of being with us, no? Of taking part in the business talaga, 'di ba? Yun naman eh. Okay? Kaya ito yung mga event na tutulong po diyan. Okay? So those are the 5. Yan po yung 5 ano natin, no? 5 innovations na gagawin natin starting this month of February. Okay? So sa prospecting, balikan natin 'yon. Yung sa prospecting, yung doon kanina na automation exclusive for the enrollees. Automation, yung posting sa Facebook at saka sa TikTok. Sa amin na po yan manggagaling. Okay, exclusive lang for the enrollees po yan. Okay, then for the non-enrollees, meron tayong TikTok marketing tsaka Facebook marketing. Training po yan. Okay, then slow progress in learning. Gagawa tayo ng FB group na doon na sasagutin yung mga concern. Okay, tapos may weekly assessment. Okay, sa lower batting average ay tutulong kami, me together with Sir Alex, my fellow managing director in closing the deal with our clients. Kaya talaga kayo mga affiliates or partners, talaga ang gagawin nyo lang, mag-schedule ng appointment, mag-generate ng leads or clients. Talaga maghanap lang ng client. No, hindi naman talaga mag-convince or magbenta. Kasi kami naman ang gumagawa talaga niyan. Sipin mo, 'di ba? Kami gagawa pero ikaw kikita, 'di ba? Kikita ka doon, 'di ba? Pero hindi ikaw yung gumawa. So malaking bagay 'yan. Okay? So leadership, we will have oneness in leadership and finisher events. So gagalabas tayo ng mga finisher events natin for the leads. Yan. Alam ko hindi masasanay din kayo. Oo, yung kaysa follow-up ka ng follow-up, masasanay ka rin na follow-up, leads nga pala. Okay, so yung terminology natin. Okay? So, now, another announcement na gagawin ko po. So far, sa mga nandito po, nandito sa loob ng Zoom natin. If you have questions, kung may mga questions kayo, you feel free to ask.
Pwede kayong magtanong po dyan sa ating chat box. I'm actually reading the chat box right now. Kung may mga questions po kayo, feel free to ask lang. Okay, then last na announcement ko na gagawin. Last na ba to? Hindi pa. Okay, MBS Academy enrollment for second batch is now open. So ngayon kasi currently ongoing pa yung first, guess nasa 5th class na kami. Pero we don't wanna delay kasi maraming gustong mag-enroll, gustong umattend ng mga class. So we don't wanna delay it. So talagang ang gagawin natin ay even if may existing tayong class ngayon, tatanggap na tayo ng second batch for our MBS Academy. Kasi I hear from some mentors, ang daming gusto mag-enroll because of the feedback from the trainings and from the class. Alam nyo yan, no? Yung mga nasa class, yung mga umattend ng class, mag-ingay. Shout out. Yung mga umattend, yung mga naka-enrolled ngayon. Diba? These are some of the feedbacks ng mga umattend, ng mga naka-enroll sa MBS Academy. Diba? Yung mga class, yung mga subjects na tinuturo natin. Business subjects, di ba? Ayan. So these are some of the feedback of our associates after attending our classes in our MBS Academy. Talaga masasabi natin na really worth it. Really, it's really worth it. Di ba? Because there are some trainings na tinuturo ako sa MBS Academy na wala sa YouTube. Oo, na wala sa YouTube or hindi natuturo sa labas. Hindi masyado nahihimay sa labas. So because this is from my collective knowledge and experience for the past years na ginagawa ko ito. Diba? So talagang quality rin yung training. We will make sure talaga na marami kang matututunan, magle-level up ka. Kumbaga, after mo umattend ng mga MPS class or sa academy natin, talagang ibang-iba na yung tingin sa ibang tao. O ibang-iba na. Kumbaga, hindi mo mamamalayan o napapansin pag nakikipag-usap ka sa mga kakilala mo, bakit gano'n na yung mga sinasabi mo? Diba? Na unti-unting na-amaze sila, unti-unting nasusurprise yung ibang tao, unti-unting nasusurprise yung mga kaibigan at kakilala mo, nasushock sa'yo, nasusurprise sila sa mindset mo. The way kung paano ka magsalita, the way kung paano ka mag-isip, diba? How you think, how you act, how you stand, how you walk, nagbabago. So nasusurprise sila sa malaking changes na nangyayari sa'yo. Isa yan sa mga layunin natin sa MBS Academy. So hindi lang magpalaki ng income, but also, of course, to make sure na ma-develop ka, mag-grow ka as an entrepreneur. Gumaling kang negosyante. Diba? Gumaling ka sa business. Yun. Okay? Yan. Sige, no? And of course, now, sa mga associate dito, we will be having some adjustment in our requirements para makapag-enroll tayo sa next class. Okay? So one of the adjustment na okay, worth it daw, pati daw brain cells na expand. Yan, pati talaga yung brain cells nila. No, lalo na yung training natin sa time and energy management. Ganun lang pala iwasan yung procrastination. No? Yung mga nagpo-procrastinate yung mamaya na. Ganun lang pala solusyonan yun, no? Diba? So hindi pa umattend tayo ng MBS class, baka hindi pa natin ma-figure out or malalaman kung paano. Okay? Ayan. So adjustment sa ating MBS Academy na requirements. Okay? So sa mga associate dito, now you're going to junior associate level. Okay? So adjustment lang tayo sa requirements. Sorry. So for associate level, para makapag-enroll ka to junior associate is you must have a total income of 10,000 pesos. Okay, so nag-income based na po kami. Nag-income based na kami. Sorry. Ayan, no? Nag-income based na po kami na requirements. Kasi napansin namin na, of course, meron talaga nag-excel sa benta ng product eh. May mga nag-excel naman sa pagpapasok ng mas maraming digital affiliate. Okay, mas marami nag-excel in creating an affiliate agency, no? Parang insurance agency. So affiliate movement. Merong magaling sa product selling. Meron naman sa package talaga. So that's why sabi ko mas okay sige kung ang requirements na lang natin is based on income kaysa based on the certain performance. 'Di ba? Kasi what if ang laki naman ng income niya pero hindi for example, hindi siya sa package, sa products, lumaki income niya sa products.
Diba? What if lumaki din ang income niya sa package, hindi naman sa product? So that's why ang requirements ng adjustment is based on income na lang. So those na nasa 10,000 total income can enroll to the next level, yung junior associate level. So it's different subjects naman yun. Okay? So abangan nyo na lang. Abangan nyo na yung mga subject doon. Mag-enroll na lang. Magaganda yung mga subject ko doon. So yung associate pa nga lang kayo. Associate level pa nga lang. Grabe na eh. Diba? How much more yung mga other levels. Tinatanong na nga lang ako ng iba. Sir, di ba nauubos yung ano mo? Di ba nauubos yung knowledge mo? Bakit parang ang dami? Malaki-laki tong container. Siguro mga ano to, mga parang kasing laki ng dam sa Pasig, 'di ba? So, dam, no? Ayun, no? So, if you are junior associate, pag junior associate ka naman to senior associate para makapag-enroll ka to senior associate level, that's 30,000 total income. Then senior associate para maka-enroll ka sa junior partner level, 50,000 total income. Sa junior partner naman, para maka-enroll ka, makapag-aral ka sa senior partner. Sa mga bago po dito, para po hindi po kayo maguluhan, para po tong school. Okay, university. It's like first year college, second year college, third year college, fourth year college. So parang ganun din siya, educational level. Okay, pero dito sa business natin. Okay, kasi we have our own MBS university or academy. Okay, so ito yung mga tawag, hindi college, ito yung mga tawag. Okay, so a part of promotion mo rin yan as standing mo sa community, yung level of standing mo sa community. Yan. So pag junior partner ka, para makapag-enroll ka sa senior partner level, 70,000 ang total income mo na kinita mo. And if senior partner ka, para makapag-enroll ka sa executive partner, okay, executive partner is 100,000 total income. Yan. Para makapag-enroll po tayo dyan. Of course, syempre, yan ang pinaka-goal natin. So, expect ninyo with this oneness leadership, we will track and we will monitor your income. Okay? So, magiging transparent po tayo. We will track and we will monitor your income. So, every time na meron kayong sales, we need to track your income. Okay? Income, so hindi lang yung sales, but aside from the sales is also the income. So, we can know the progress of everyone para malaman natin kung sino yung talagang kumikita na malaki, sino yung mga nahihirapan. Okay? Sino yung mga hindi kumikita. And sa mga hindi naman, of course, may mga ganun din nangyayari dito, no, na may mga kumikita, may hindi kumikita, kahit saan naman eh. May graduate, may hindi graduate. May pumapasa, may hindi pumapasa. May sinasagot, may binabasted. May ganun naman talaga. No? Pero ang layunin natin is lahat sa community natin, lahat ng seryoso, lahat ng willing, lahat ng committed, kumita. Kaya nga ako na yung magtuturo directly eh. So imagine this, iba pa yung MBS Academy. Iba pa, ako din nagtuturo dyan. Iba pa yung tinuturo ko sa academy, iba pa yung weekly assessment. Iba pa yung mga tinuturo kong answer sa mga concerns with the client. Sarap maging ako. Kaya sinabi ko na sa asawa ko, sabi ko, Mami, kung hindi mo, kailangan mo na mag-sacrifice ng time ngayon. So, kailangan ko muna mag-focus. 'Di ba? Kailangan ko muna magbigay ng more time dito. So, ready naman ako may mga sasakripisyo tayo talaga. Pero ito naman ay hindi habang buhay. Ito ay panandalian lang naman. Panandalian, sakripisyo lang naman. What is 1 year to 2 years of sacrifice? 'Di ba? Kung before kung after 5 years. Ako kasi ang pinaka-goal ko talaga bago ako mag-35. Actually, bago nga ako mag-30. Ang goal ko talaga, nag-500,000 to 1 million a month na eh. Yun talaga yung goal ko eh. Mas sarap nun, di ba? Kung nag-1 million ka buwan-buwan. Di ba? So, grabe yun. Di ba? So, mas masarap sa talaga. Masasabi natin magkakaroon tayo ng time and financial freedom. Of course, hindi ko magagawa yan kung hindi ko kayo tutulungan. Kaya yung mga pasaway dyan, kung ayaw mo kumita, umalis ka na lang, mag-quit ka na lang. Pero kung gusto mo kumita, magpatulong ka. Okay? Huwag niyong nirereklamo to. Kaya yung networking nasisira eh. Minsan minsan sa networking, pag hindi kumikita, laging kasalanan ng mga nandun sa networking eh. Minsan, kailan kaya pwedeng sisihin din yung mga client? Kailan din kaya pwedeng sisihin yung mga pumasok din?
Diba? Sinisisi lang. Hindi ako kumita dyan eh. Bakit? Nag-training ka ba? Hindi. Nagpatulong ka ba sa mentor mo? Hindi. Uma-attend ka ba ng training? Hindi. Kumakausap ka ba ng client? Hindi. O tapos ang kasalanan pa namin, 'di ba? Pero kung maka-post sa social media, grabe. Dapat pwede rin kayo i-post eh, no? Joke lang. Joke lang, no? Kidding aside. Iniiwasan kasi natin yung gano'n. Sabi ko nga eh, gusto natin pagandahin yung image. Gusto natin pagandahin yung image ng ganitong business sa Pilipinas. Actually, gumaganda na nga siya eh. Nakakatuwa kasi gumaganda na siya. Kung mapapansin ninyo, kung di nyo ma-observe ang networking kasi dati ang lala talaga, pero ngayon gumaganda na. Kasi may mga podcast nila Chinkitan, nila RDR, nila MJ Lopez, talagang ina-advise nila yun. Diba? At saka, ang mga university ngayon, pinag-aaralan ng networking, subject na kaya sa school lang networking. Diba? Sa Asian Institute Management, tinuturo na yan. Kaya gumaganda na siya ngayon. Sa totoo lang, gumaganda na siya. Yun nga lang, hindi natin maiwasan, may mga kupalugs pa rin talaga. Pero ang goal natin, hindi maging ganun. No? So, gusto natin is mas magkaroon tayo ng higher chance or higher rate of profitability no, sa ating community. Okay? Kaya, sa mga nandito ngayon, kung nakikita nyo nagkakaroon kayo ng challenge or let's say for example na nahihirapan ka at some parts sa some areas ng business natin, huwag kayong mahiyang lumapit. At kami ho yung lapitan nyo. Wag ho yung kaibigan mo o yung ibang tao kasi baka i-discourage ka lang nila eh. Di ba? Pag na-challenge ka or nahihirapan ka, kami yung lalapitan nyo. Kasi kami yung tutulong sa inyo dito. Kasi kaya naman siyang gawin. May mga bagay lang na kailangan mong alamin. Kailangan mong matutunan muna. Hindi siya mahirap. Nagkataon lang, bago lang sa'yo, unfamiliar ka. Diba? So, at mahirap pa isang bagay kung ikaw lang gagawa. Kaya nga may kasama ka eh. Kaya nga may mentor ka eh, na nag-guide sa'yo eh. No? Pero honestly, the moment kasi na nalaman mo na kung paano, dadadali na siya. At ngayon, enjoyin mo na yung hirap ngayon. Enjoyin mo, alam mo bakit? Kasi imagine mo, pag gumaling ka na, isipin mo naman, pag sobrang galing mo na, tapos skillful mo na, halos lahat ng clients na kinakausap mo, bumibili. Bumibili ng package, bumibili ng product. Di ba boring? Wala naka-challenge. Di ba? Mamimiss. Dati, lahat ng kausap ko may rejection, discouragement. Parang nakakamiss din. Kaya alam mo yon, enjoyin mo na yan ngayon. Kasi pag gumaling ka na, pag dumali na sa'yo, halos tataas na yung chance ng ano mo eh, ng creating a sales eh. 'Di ba? Parang sa totoo lang, may mga times nga baka nababoboard ka na kasi halos lahat ng kausap mo bumibili. 'Di ba? Mataas ang chance bumibili. 'Di ba? Maboboard ka na doon. Kaya ngayon, exciting pa yan. Exciting pa yan kasi may mga ganyan ka na challenges. Enjoyin mo lang. Enjoy nyo lang. Don't take it personally. Basta ang goal mo lagi matuto ka. Yun lang, matuto ka. Okay? So our goal namin is to create this MBS project 100,000 sa mga bago. Okay? To create 100,000 in this project, okay, 100,000 pesos. So, hindi na kami magtatanong kung magkano yung gusto mo. Ito yung gusto namin para sa inyo. Okay? So, we will come up with the plan we will come up with this project 100,000 pesos. Tutulungan namin kayo to make it happen. Basta lahat ng gagawin, ipapagawa, susundin lang. Okay? Sundin lang. Okay? No ifs, no excuse. Walang dahilan, walang maraming mga rason. Diba? So, as much as possible, sakripisyo lang muna. Dahil ang hinihiling mo ay hindi maliit. Hindi maliit ang hinihiling mo. Malaki ang hinihiling mo. So, kailangan mo mag-exert ng malaki din. Okay? Ayan. So, that's it. So, do you find these things, sa mga nandito associates natin, do you find these things very helpful? Saang part kayo? Alin dyan yung pinaka nakita nyong malaking tulong? Ha? Saan yung pinakamalaking tulong? Sige, sagutin ko lang tong tanong ng isa. Can I ask for the recorded video? Yes, opo, pwede kayong humingi ng record. Lagi po tayong may record. Lagi po tayong may record. So pag may gusto niyo ng record, hingi lang po kayo. Kasi kino-consider din namin yung mga OFW, yung mga nasa work pa ngayon. Diba? Kaya may record po tayo lagi. Okay? So meron ng mga mag-enroll. That's good, no? Ayan. Automation. So yung nagustuhan nila, yung posting, automation.
Yung may FAQ. Oo, no, closing the deal, posting. Lalo na ako, di ako creative sa posting. Si Papa Bliso. Weekly assessment. Okay. Yung ikaw yung mag-close deal. Ah, gusto ko yung sa training na makatawid na ng junior. Makikita niyo ako mismo live on action. Live on action pag nagko-close ng deal. Ano na to, umay na to sa akin sila Ma'am Flor tsaka sila Ma'am Kyla eh. Umay na to eh. Lagi na lang ako naririnig ng mga to eh. Para marinig naman din ng iba. Sabi ni Ma'am Flor, yung one leadership sir, naumay na ako kay Ma'am Kyla. Ma'am Kyla, grabe ah. Okay, one leadership, no? Oo, one leadership. Isa. Maganda yan. Oo, yung mga oneness talaga ng lahat. Kumbaga, lahat ang galaw ng lahat iisa. Iisa ang galaw. Iisa ang script ng lahat, iisang procedure ng lahat, iisang approach ng lahat, iisang way ng lahat, isang training ang lahat, no? Tapos lahat sabay-sabay din yung growth. Para sabay-sabay din yung angat, sabay-sabay rin yung income. Okay? Actually, lahat po. Yan. So, these are the innovations only na manggagaling sa amin. These are the things that we can contribute from the MBS community. Hindi pa kasama yung tulong na mabibigay ng collaboration namin with these mentors. Okay, actually, this is a combination of 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, okay, or 5, sorry. 5. This is a combination of 5 business community. And these are big communities as one. Kasi alam mo, napatunayan na namin sa networking, wala nang competition. Yung compete ka pa, kailangan mas magaling tayo sa kabilang team, kailangan lamangan natin yung kabilang team, kailangan umangat tayo sa kanila, kailangan mas mataas, durugin natin sila. Wala na kami doon eh. Parang yung competition, kayo na sa inyo na lang yan. We are not here to compete. Kaya nga pansin nyo, wala tayong top 1 eh. Walang top 1 to 10. Wala tayong ganun. Because we don't want to create an environment na ang competition wherein dinedeprive ang knowledge. Kasi pag top 1 ka, tapos nagpaturo yung top 2, sa isip-isip mo, ayoko turuan to, baka mag-top 1 siya. Alam mo yun? Ayoko turuan to, baka mamaya siya pa lamangan ako nito. Bakit ako magtuturo? Eh di baka malamangan niyo ako. Ayoko ng ganun. Ayaw namin ng ganun. Kultura. Ang gusto lang namin lahat yumaman. Hindi na importante yung posisyon. Basta lahat yumaman, lahat kumita ng malaki, lahat nag-share ng knowledge, lahat nagbibigay ng idea. That's why these 5 communities na wala na sa competition, nag-decide na lang kami, bahala na sila ng top 1 or whatsoever, top 2, top 3. We don't care about that. Ang layunin na lang natin, magpayaman. Payaman, kumita ng malaki, gumanda buhay. Magtulungan yung bawat isa. Kahit na hindi kami nakaka-benefit sa kanila, kahit hindi kami nakaka-benefit sa income, sa sales ng ibang team, at hindi rin sila nakaka-benefit sa sales namin, sa sales natin, but we are willing to work hand in hand para lumaki lahat. Dahil ang paglaki ng isa, damay yan sa lahat. May impact yan sa lahat. So we are very excited for this. Okay? Tinatapos na lang. Marami pang pinaplansya talaga. Pero as of now po, okay? Maririnig nyo na po yung maririnig nyo na po yung grand mentor ko. Abangan po ninyo because on weekend, there will be an event that will be conducted ng isang community na part ng collaboration natin at maririnig nyo yung grand mentor namin this coming weekend. Okay, abangan. Sino ba yan? Okay? Yan lang po. At I don't want to take much of your time. Maraming salamat and I hope and I hope and I wish and I expect everyone to do their best, to give your best. Diba? Na tandaan nyo na we're always with you no matter what, no? Na ano man ang sa inyong situation ngayon, sana hindi ka lang sana lang hindi ka mawawala yung connection nyo sa amin.
Huwag mawala yung connection nyo sa amin. No? Kumbaga, ito na yung magandang environment mo. Binibigyan ka na namin ng magandang kaibigan, magandang samahan, magandang asosasyon na hihilain ka paangat. Kasi alam mo sa panahon ngayon, ang mas kailangan mo hindi yung taong kasama sa inuman. Hindi yung taong kasama lang sa mga fun times eh. Ang kailangan mo is yung mga taong sasamahan ka, pareho kayo ng journey para sa paganda ng buhay. Yan naman kailangan mo tao ngayon sa buhay mo, lalo sa panahon ngayon talaga. And we are together with the MBS Council, ako and si Director Alex, we are ready to fulfill that mission. Okay? So once, salamat po sa nag-host, Sir JC, sa ating energetic host. Yes. So, imagine nyo yung ating event, no? Yung intro kanina, nag-improve na agad. No? So may marami tayong mga babaguhin, improvements pa. Okay? So thank you, Sir JC. Thank you sa ating tech, Director Alex, sa ating tech, of course. And sa lahat na nandito na part ng MBS community, maraming salamat sa continuous support and sa tiwala ninyo. Sobrang na-appreciate ko. Hindi ko alam saan yung kinuha yung pera para makapag-start sa business na to in order para maging business partner kita rito. Alam ko iba sa inyo, sinakripisyo yan, ginawa ng paraan yan, sumubok, tumaya. And that's why we are here na para mag-give back yung sakripisyo na binigay ninyo. We will also do our best para tulungan kayo sa pagpalaki ng business nyo. And see you all sa MOA Arena on Sunday. Yan, on Sunday. Okay? So reserve your tickets now. Okay? So let's have a picture. Tayo bago matapos, magkalimutan ng lahat.